Since patuloy ang paglakas ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks, may lumabas nga pong balita ngayon mga idol na mas tataas na rin naman nga po ang kanyang makukuhang kontrata sa susunod na taon. Sa katunayan, ayon nga po sa iniulat na balita ni Bobby Marks ng ESPN, maaari nga pong makakuha si Luka Doncic sa Dallas next year ng nagkakahalaga ng mahigit sa 5-year, $346 million contract o aabot ito ng $69.2 million kada taon, which is eto na ang maituturing na pinakamalaking kontrata na maibibigay ng isang team sa isang NBA player. Kaya literal, tiba-tiba dito ang isang Luka Doncic kung matutuloy man ang ganitong klaseng transaksyon. At gayong nabanggit nga po natin ng Dallas, bago pa man magsimula ang kanilang laro laban sa Golden State Warriors, may ibinulgar nga po ang isang NBA analyst na bagamat man malaki ang hawak nilang momentum, hindi pa rin naman sila nakakasigurado kung makukuha nila dito ang panalo since hawak nga po ng Golden State Warriors ang home court advantage. Itatapat rin naman nga po ng Warriors bilang defender si Andrew Wiggins para mapahinto si Luka Doncic, habang gagamitin rin naman nila si Klay Thompson para kay Kyrie Irving. Pero kahit ganon, liyamado pa rin naman dito ang Dallas Mavericks since 2 beses nga nilang natalo ang Golden State Warriors ngayong season. Isa pa, inaasahan rin naman na siseryosohin ito ng kanilang team gayong kapag naipanalo nga nila ito, mas lalo na nga silang lalapit at didikit sa ika-4 na pwesto sa West. Samantala, alam naman nga po ninyo na dahil nga magkakadikit ang record ng mga teams sa West, especially ang ika-7 hanggang ika-9, may pagkakataon pa rin naman ang Los Angeles Lakers na umabante dito. Hindi rin naman nga kagaya sa Lakers, malaki ang hinaharap na problema ng mga teams na nasa taas nila katulad ng Phoenix Suns at Sacramento Kings. Sa parte nga po ng Phoenix Suns, bukod sa pagkakaroon nito ng napakahirap na game schedule, hirap rin naman sila na manalo kahit kompleto na ang kanilang super team. Habang pagdating naman sa Sacramento Kings, meron nga itong 2 mahalagang player na tuluyan ang out for the season sa katauhan ni na Kevin Huerter at si Malik Monk na parehong may injury. Kaya kung sakasakali man nga po na matalo ang Kings at Suns ng at least 2 to 3 games sa mga susunod na araw, maipanalo rin naman ng Lakers ang kanilang natitirang laro. Hindi malabo na umabante hanggang sa ika-7 ang Lakers sa West. Mas mahalaga pa rin naman para sa Lakers ang pag-angat nila sa ika-7 seed since magkakaroon sila dito ng 2 tsansa sa play-in, malayong malayo sa kalagayan nila ngayon bilang pang-siyam kung saan matalo lamang sila ng Warriors ng 1 beses, magtatapos agad ang kanilang kampanya. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng nabanggit ko sa inyo kanina, isa ang Sacramento Kings sa mga pinakamalas nga daw na team bago magtapos ang regular season since 2 mahalagang role player ang tinamaan ng injury sa kanila. At kahit man nagagawa pa rin naman lang manalo sa kabila ng undermanned lineup, malinaw kung gaano humina ang scoring at opensa nila sa nakalipas na laban, lalo na ang scoring sa bench. Yes mga idol, sa tuwing umaalis nga ang kanilang mga starter, bigla na lamang nga pong nanlalamya ang kanilang scoring since wala nga silang player na nanguna sa kanilang bench na si Malik Monk na nag-average ng 15 points a game. Siya rin naman sana ang nagte-take over sa opensa ng Kings sa tuwing nag-i-struggle si De'Aaron Fox. Kaya ngayon nga pong nawawala si Monk, hanggang sa playoffs mapipilitan ng Kings na maghanap ng bagong player na mag-i-step up sa kanilang bench. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Maraming salamat po.